ito nagtataka kami talaga. Ano ba, suko na ba ang gobyerno sa pagtuklas nito? Gusto namin itanong yun eh. Kasi 30 years 30 years. 30 years is 30 years eh. Hindi mo sir, 30 years na problema yan. And in the 90s, di ba, Yes, number 2 commodity ang mangga na Yes, export ng tayo Pilipinas. wala. Di ba? At nawala na yan, nasira na yan because of the malaking factor because of the season fly. Opo. Now, until now, parang bakit hinayaan nilang masira yung number 2 commodity natin for export. Opo. Hindi nagawa ng paraan. Yes, sir. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo ulit sa Agribusiness Connect. Year 3 na po tayo sa August 8, 2026 at Elements at Sentries. Mag-register na po kayo. Ay, mali pa. Dito Saan ba sa Isidro? Malapit din sa Sa Gapan. paglagpas ng Gapan naman, papuntang Cabyaw. Pabalik. Papaarayat. Pabalik na Arayat. Yung unang sultada po nito, baka mga 6 na araw. 2 buyer po yung nakapwesto eh. Meron pa isa doon. Bali, 2 ng sabay na. Kung ano ito eh, nasa 60 hectares ito. Oh. Itong isang area na ito. Ang ano ho ng kunto, 2 sultada. Siguro nasa tansya ko rito nasa 12,000 crates ng bunga ngayon na anihin ito. Itong buong area, sir? Oo, mga ganun. Ang karamihan kong area, yung Bulacan, Nueva Ecija. Pero meron ako sa Pampanga at sa Bataan. May Bataan din? Oo, yung sa Bataan naman, mga 88 naman ho, yung andon, 88 hectares po. Yun po ang area ko, 4 na probinsya. So pag ganun-ganon, may mga tao naman bawat area. Supervision na lang ang ginagawa natin. At dati ako mismo pumipitas. Ako nagte-trading. Oh. Kung medyo nag-concentrate ako sa production. So inalis ko yung trading. So dinagdagan ko na lang yung production. Yung area. Kaya ang ginagawa ko na lang, pagka ganyan bunga na, so para hindi sakit ng ulo, tawag akong buyer. Kunin na lang nila. Buyer na lang. So wala namang problema sa buyer. may konti ho, kaya lang napag-uusapan. Ang mahalaga lang naman may alaga kang buyer na suki. Alagaan mo talaga. Para kung wala ka kasing suki, mahirapan. Yung ikaw mo kung sino lang. So dapat may suki. Yung suki mo talaga, na yan, relationship na talaga yan. Opo, kumbaga hindi na negosyo ang aming relationship. Parang ang relationship na namin ay magkapatid, ganon. So turingan na ganon. So konting diferensya, walang problema, ganon. So matagal nyo na yung mga buyers nyo? Opo, matagal ito na sa inyo? pong isang buyer na ito, halos 8, going to 9 years na kami ngayon. Magkasama. Yan. Tapos ayan, kapag marami, nagpapapasok pa ako ng ibang buyer. So ito talaga ang pinakamatagal ko ng priority muna priority sila. Tapos pinagbibigyan natin yung ibang mga kaibigan. Ayun, kamukha nito, pipitas ng 2 araw. Mingi ng 2 araw sa atin na bigyan natin. Kasi kakailanganin naman din natin sila later on. Mga malalaking area po kasi yung amin na taba namin. Pakilala ho natin si Sir Lito Francisco. At si Sir Lito ay isa rin yan sa mga malalaking pangalan sa mango industry dito sa Pilipinas.
Kagaya na mention niya yung operations niya from Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga and Bataan. Ayan. Tapos si Sir Lito ay nandun din sa Mango Congress a month ago. At ako ay nakikinig lang doon sa discussion, pero ako ay na-impress doon sa mindset ni Sir Lito. Kaya sabi ko, after the Congress, sabi ko, kailangan ko mapuntahan si Sir Lito. Yes, sir. Na-impress ako doon sa sinabi mo na, di ba, yung pinag-uusapan doon, yung paano mag-meet up yung Opo. grower at Yes. saka doon sa institutional buyers, yung mga processor, di ba, Opo. pinag-uusapan yung presyo, paano mag-meet, di ba? Natuwa ako doon sa sinabi mo na masob lang yung season fly, wala na tayong pag-uusapan. Opo, wala na Tapos pong na problema. kasi pag natanggal yung bagging dahil walang season sir. fly, ay automatically 50% of the production cost may bababa. Yes po. So magmi-meet na yung Magmi-meet po. presyong gusto ng processor at yung farmer. Opo. So yun po. Kailangan po kasi ang thinking, ako po kasi ang thinking ko, hindi lang yung pabor lang sa aming mga producer. So some sort, magti-thinking ka kung paano ba yung mga dadalan mo. O paano ba tong trader. Kasi without them, Hindi rin. saan mo dadalhin mangga mo? Production ka ng production, pero saan mo siya dadalhin? Oo, kasi nasa scale na ng scale na malakihan na So hindi na mag-work yung ibebenta mo sa kapitbahay, hindi na mag-work po, yan. hindi na po pwede yun. So kailangan mo na talaga ng trader na mag-move ng produkto mo. So yun ang isang problema kasi basta masolve lang natin ang sisid pa half of production kasi 32 pesos ang average ng cost of production natin So mahahap yan. So magiging 16 to 18 pesos na lang. Sabihin na natin 20 pesos production cost namin. Lagay na natin dun sa medyo mamahal pa ng konti. So kaya pa ng processor kasi Kaya kumukuha sila kagaya ngayon, kumukuha sila ng 32, 35. So kaya nila Kumukuha sila ng 30 pesos. So sold out na rin kami. Kasi yung malalaki nadadala namin sa mga market na mas malaki ang presyo nun. So Kaya rin ba second class nagsabi nun, sir? Kayo rin nagsabi nun, sir, no, na, Yes. na okay lang na maibigay doon sa processor ng ganitong presyo kasi Opo. pinagkakitaan mo Kumita na dahil na kami na ron. segregate mo na Oo. yung Kumbaga first class. yung kanila 50% na lang may kita ka na rin doon Sa 50% ng inani mo, yung 50% na malalaki na napilian mo na, dadalhin mo ron sa market, sa mahal ang presyo, kumita ka na ng malaki doon, kikita ka pa sa kalahati nung inani mo because ang magiging production mo, ilagay na natin sa magiging 20 pesos kung wala yung seed fly na yan. So bumibili ang processor ng 32 pesos to 35 pesos, kung minsan market pa sila ng 40 pesos. So ibig sabihin, kung naibibigay nila sa amin ng 32 pesos, so kahit ang production cost namin na 20 pesos, kaya pa rin nila bigay ng 32 pesos. So magkano kikitain namin? Kumita na kami ron sa una. Sa una. Second class na pili, Yeah. kikita pa kami. Oo, so Yung sinasabi ni Sir Lito ay yung first class, ito yung pumupunta doon sa sa market, yung as fresh Apo. na prutas na tinitrade yan local. Yes. So yan, Divisoria siguro yan, Balintawak, Opo. Qmart, yung Tapos, mga palengke. Tapos merong konting porsyento sa export. Konting export at the rest na ay pupunta, yung second class na pupunta na sa processor. Ito na yung mga gumagawa ng mga dried mangoes, mga puree at iba pang mga products. Yes, sir. Ayan. So yung pupunta doon sa processor ay kita na yon. Yes, opo. Kung may natira na 10 pesos na markup, Opo. 'di ba sir, kung mapababa yung production cost, Yes, sir. then kumita ka na ng malaki doon sa 50% ng production Yes, mo na napunta sa local market. Yes, sir. So yun yung binobrow out namin. Natulungan kami ng gobyerno. Tsaka yung mga researcher. Almost 3 dekada na ang Seed fly, Seed fly. So asan hinahanap namin resulta? Gumagastos ang ating gobyerno sa mga researcher. O asaan asaan yung ginastos, asaan ang output. So ang nakita lang namin ay yung yung life cycle ni seed fly Pero kung paano siya puksain, Wala pa rin. in general may konting porsyento pero hindi
Hindi sapat eh. So, wala talaga yung sasabihin mong eto na yung sakit. Just like doon sa ano, iba tayo ng kwan. Sa buko nun, ba't yun nagawa nila ng paraan in 2 years? Napuksa nila yun. Bakit? Ito, 30 years na si Kurikong. No, sir. Hindi, meron pa rin siya? Hindi scientist ang nakapuksa nun. Yung malakas na bagyo. Ah, siya. Yung, I think yung, basta may malakas na bagyo, na itangay yung yung insekto doon sa bagyo. Yes. Kaya nag-cure yung buko, yung nyog ng kusa ng sarili niya. Yun so yung, wala talagang chemical pa siya na wala rin po. As far as sa pagkakaalam ko, posibleng mali ako, but yun yung narinig ko sa mga nauna mga na-feature ko na yung mismong environment ang nag-cure sa sarili niya. Ayun. So, hindi ko alam po kung ano. So, maaari po kasi hindi naman isang iglap kung talagang sa chemical yan na makikita kaagad na ano. So, talagang ang tagal ng process niyan. Ito, nagtataka kami talaga. Ano ba, so kung ba ang gobyerno sa pagtuklas nito? Gusto namin itanong yun eh. Kasi 30 years 30 years. 30 years is 30 years. Bre mo, sir, 30 years na problema yan. And in the 90s, di ba, number 2 commodity ang mangga na export ng Pilipinas. Di ba? At nawala na yan, nasira na yan because of the malaking factor because of the season fly. Now, until now, parang bakit hinayaan nilang masira yung number 2 commodity natin for export? Apo. Hindi nagawa ng paraan. Yes, sir. Ayan. Pero sabi nila, sir, may mga na-interview rin ako ng mga entomologists. Ang sinasabi nila ay, ayun nga, yung na-mention nyo, na kailangan malaman yung life cycle ng season fly. Para meron naman na na search na yun, nakita na yung life cycle niya. So hanggang doon pa lang, pero still hindi pa rin nag-work yan. Hindi pa rin. Yun ang naipagpapasalamat namin sa mga researcher na yung life cycle nung ano ay naipaalam sa amin. So unti-unti di-discover kami kung paano gagawin namin. Pero yung past 2 years, sir, na sobrang drought, di ba? Yes, opo. Naging maganda ang production ng mangga kasi walang season fly. Not necessary po na zero si season fly. Kumbaga, umatake lang si season fly in the short term lang. Tapos hindi ganun siya kagrabe. Hindi ganun kagrabe. Pero ngayong taong kasi nito, matindi ngayon. Ito, ngayon na lang medyo naglaylo sila kung mainit. Mainit na. Pero ito, from August to hanggang February, meron. Itong pasok na lang ng March, ang nakita na namin na andyan pa rin, kaya lang maliit na porsyento na kaya na namin. Na kaya na tiisin. Pero yung March kasi halos tapos ka na rin doon sa papatapos na rin. Papatapos ka na rin. Ang seed fly, pinakamatinding infestation niya, yung anong age ng bunga? Magbuhat po ron sa 40 days. Nag-i-start na siya. Pero kapag kuminsan nakikitaan na rin namin sila ng 35 days eh. 35 Basta days. bumuko, nakikita na namin. Pero ang talagang heavily infested siya na talagang makikita mo talaga ay yung mula 35 days up to 60 days. Ayan. Nalampasan mo, sir, yung 60 days? Meron pa rin, kaya lang hindi, Ang problema, sir, kasi gustong makapasok sa manggahan mo. Kahit na 80 days na yan, 90 days, meron pa rin. Kasi nga, hindi mo na cure yung present ng seed fly doon sa hanggang 60 days. So nananatili sila, nag-iitlog sila doon. Hanggang sa 100% ng manggahan mo, maatake. Hanggang sa gumugo lang siya. So ibig sabihin, kahit malaki na yung bunga, posible pa rin masira yan. Oo. Kaya lang, sir, ang napansin namin doon, kapag ang mangga mo medyo mga 80 days na, parang humihina yung kurikong doon. Ang nakikita na lang namin doon siguro, nadadamay na lang yung dating walang kagat dahil nga andun pa yung itlog niya. So yun siguro yung napapansin namin na pero pagka 80 days na, madalang na yung So yung nakita mong walang kagat nung 80 days o 85 days na yun,
maliit na porsyento na lang yung magkakaroon ng kagat sa 80 days. Okay. Pataas. Pero ang talaga is from 35 days to To 60. 60 days. Yan po talaga. Ito po yung parang ganito kalaki yung bunga, sir, no? Yung 35 days po gangga maliit ng konti sa munggo. Maliit sa munggo. Munggo size. Yung maliit. 60, ito na, Yung 60 ganito. days po, mga thumb size na siya. Ano na po siya? Sinlaki na po siya malaki na ng konti sa buto ng kasoy. Ayun, Mga ganun malaki po doon. yun. Ganun po yun. Yun po ang delikado. Yung stage na yun. Doon po kami laging, ang ginagawa na lang namin paraan, tawag namin doon ay pabaho. Ibig sabihin, nag-didiscover kami ng iba't ibang klaseng gamot na every 5 days interval, bomba kami. Parang inaano lang namin siya. Tinataboy lang namin yung present supply. Sir, na-mention mo yung mga scientists natin, no? Ito yung, posible ito yung mga, kasama ba dyan yung mga universities? Di ba nagre-research Meron sila? po, may mga kasama. Tapos mga, ang DOST, mga state university. Diba? Yes, oo, nakasama. Meron din ba ang Department of Agriculture dyan? Oh, of course. Oo, Okay. siya yung talagang In isa charge, sa kumbaga. tumutulong sa amin, farmer. At nakikiusap din kami sa kanila na with them, through DA, maiparating Sana may labas na. Oo, maiparating yung hinaing namin. Kaya siyempre, ang DA, hindi naman sila ang researcher eh. Hindi sila. So, sila lang yung talagang mayroong direct contact sa farmer eh. So, pag kailangan lang kami, tatawagin kami ni DA, ipapakilala kami sa researcher. So, ito, bibigay, gilap ng data. Ganun po ang nangyayari. How about, sir, yung mga private companies na engaged na into chemicals? Wala rin silang, I'm sure may sarili Meron rin din silang silang research. may mga sarili silang research. So far wala pa rin silang. Wala pa rin din. May mga ini-introduce silang mga chemical na pinatatry sa amin kung effective. Pero hindi pa rin ala pa rin eh. Kasi para makitaan namin siya ng resulta. Yung iba kasing tinetesting ng mga chemical company, talagang hindi inatake ng kurikong yun. Ibig sabihin, merong mga lugar kasi kuminsan na, sir, na the same area kayo, ikaw inaatake, pero yung Katabi pagitan ng mga siguro, mga 1 kilometro sa'yo, siya hindi inaatake. So, ibig sabihin, kapag present si seed fly doon sa ilalim ng manggahan mo, ikaw ang bibirahin lang. Pero kung walang present ng seed fly doon sa area mo, maaaring wala ka. So, ang nangyayari, pati-testing yung gamot, pero na-tsempuhan na yung gamot nila, wala talagang atake yung seed fly doon sa tinestingan nila. So, ang akala nila is effective na. Oh, I see. Sa akin lang palagay yun, no? Yes, Ewan sir. ko sa iba, sa sarili ko lang pag-aaral yun. Kasi ako tumitesting ng mga gamot. Ang ginagawa ko kasi, testing ako ng gamot dito sa, alimbawa, ito 50 hectares. So sa 10 hectares, testing ko yung gamot niya. The same location, the same yung manggahan, 10 hectares, testing ako ng gamot ng iba. Okay. Testing ako ng gamot ng iba. Pare-parehas din siya inaatake. Lahat sila. Oo, ganun. So kinakailangan may comparison testing na within the same manggahan. Kaya lang hindi mo magagawa sir yun. Halimbawa, napatay mo itong asa 10 hectares na ito. Itong asa kabilang 10 hectares, hindi mo siya napatay. Ang mangyayari, lilipat lang ito din. dito. So, ganun ang nangyayari. So, kaya lang, ang maganda sana, testingin yung mga gamot nila na yung nakaraang taon, present si seed fly doon sa area na yun. At testingin nila sa date na sinabi ko. From August to January or February. Pinakamaganda, ang testing nila ay yung December to January hanggang February. Na ang size ng mangga nila ay yung sinabi natin from 30 to 60 days. Gabutil ng munggo hanggang buto ng kaso. Kasi yung iba, testing sila September. Wala namang, hindi naman masyadong active si seed fly noon. Akala nila tumalab. Testingin nila sa data yun. Huwag sila magte-testing ng basta ang testing nila ay magmula December or yaga pa natin. November to February. Yung range na yan sila mag-testing talaga. Kasi andyan talaga yung presence si seed fly. At huwag sila mag-testing sa malalaking bunga na.
doon sa size na sinasabi Oo. namin. Yun, makikita natin kung effective talaga. At huwag sila mag-testing sa isang area lang, sa isang tao lang. 10 tao na different location, na the same date. Ganon dapat ang pagkuha ng Same date. Oo. Halimbawa, dito, sa akin, nag-testing sila. Pero may testing sila rin na 10 tao sa ibang lugar, iba-ibang lugar, na ganon din ang size, ganon din ang na may present si Supply. So, ganon ang dapat. Kasi akala nung iba, bibigyan ka ng gamot. At ang pagte-testing ng gamot, hindi 1 drum lang. Bibigyan ka kasi ng kumpanya ng gamot eh. Pang 1 drum lang eh. Ano makikita mong data ron? 5 puno lang yun. So, hindi makita ang data. Kailangan testing mo 10 hectares, ganyan. Makita mo yung data. Pagka ganun lang kaliit, hindi makikita yung data ron. So, ako, pagka nagte-testing, pinate-testing silang gamot sa akin, ang ginagawa ko, sige, mabigyan nyo ako ng free, pero pagbilan nyo ako ng pang 10 tanker. 10 tanker kasi sa isang tanker sa amin 5 drum eh. So, ibig sabihin yung pang 50 drum para ite-testing ko yan. Pero bibiling ko sa inyo. Kasi kayo magpapa-testing lang, magbibigay lang kayo ng pang 1 drum. Di baling gumastos ka? Yes, makita basta ko na lang makuha yung mo data. yung tamang data. Hindi baling gumastos, gano'n. At least, kung tumalab, so kahit gumastos ako, mayroon ng effective na pala. So ngayon, para ako ganun kung mag-testing. So wala pa ako nakikita Wala talaga. pa rin, Wala to date. Wala pa. 2 dekada na ako sa manggaan. 20 years na ako. So wala talaga. Basta may nabalitaan akong gamot na effective ito, na nasabi ni ganito. Testingin namin yan. So ang testing namin is 50 drum. Hindi yung 1 drum lang. Ganun ho ang sistema. Grabe. Ayan, kamukha nito. Ito, may present si Supply dito. Maliit na porsyento lang siguro, mga around 5 to 10% lang. Yun po ang kinabuhay po namin. Minana ko lang to. Ang father ko noon siguro mga 50 years siyang nagmangga before siya uminto. 50 50 years So, anong year siya 50 nag-start? years. Ano po, 60s? nung mamatay kasi tatay ko is 84 na eh. Huminto siya mga 75 years na eh. So nag-start siya siguro noon mga mga 25 years nag-start na siya, nag-spray, ganyan lang muna. Spray. So hanggang naging financer, ganun. So nung pinamana naman sa akin, ako lang nagmana ron sa mga anak. 6 po kami, 3 lalaki. Ito dati niya siya dati may taba nito. So binigay na niya sa akin. Mga kinukontrata lang namin. Ala kaming manggahan, sir, maluluwang na puro contract lang kami. Ay, yung sarili. Wala po kami sariling malalaking Contractor talaga, sir. Puro contract lang kami sa mga area. Problema ng mango industry, sir. Butit hindi ka tumitigal. Dati sir akong professor eh. 17 and a half years akong nagturo sa college. Saan po, sir? Sa Wesleyan University. Cabanatuan. Yes. Anong tinuturo niyo, sir? Computer subject college. Hindi agriculture? Wala Hindi po. agriculture doon? Wala po. Ayun. 17 and a half years ako. So, nakita ko, nung panahon kasi na yun, hindi pa masyadong problema si Supply. So, maganda pa ang pagmamangga noon. So, yun nag-switch ako into negosyo na ganito na. Para, Ilang edad ka nun, sir? nung mag-start ako na kasi ko ngayon sa 54 na ako. Nung mag-start ako ng 24 ako nung mag-start na magmangga. 1990. Ay, 34 ako noon nung mag-start na magmangga. 34 years old. Nagsasabay nun yung pinagsasabay ko nun yung pagmamangga habang nagtuturo ako. Siguro mga year 2000 na yan. Mga 6 years akong naggaganon. So nahihirapan ako. Napapabayaan ko yung mangga. In-stop ko yung pagtuturo. Pinili Dito mo ako yung mangga. nag-concentrate. Yun talaga yung tama. Kailangan mong pagsabayan muna sa start. Pero titingnan mo. eventually mararamdaman mo Mamimili ka. Mamimili ka. May sasakripisyo ka para doon sa ikagaganda ng isa. Pag pinagsabay mo, parehas na magsasakripisyo. Siya rin magsasabi na, kailangan mo nang stop yung isa. Opo, ganun. Pipili ka na. Noong time na yun, ang ganda ng 2000 na yan, sir. 2000. Oo, mga 2012 ako nung mag-resign. 2013 nung totally nag-resign na. 2013, okay pa ang mangga. Nung mag-start ako ng magmangga is 2000. Almost 24 years na.
So kaya 2 dekada. Ayun. Nung nag-ano ako, totally 100% na sa manggahan, 2030 na. Kaya almost more than 10 years pa ako na pinagsasabay parehas. Ganun. Para lang hindi masayang yung kinuha mong kurso. Sige. Tingnan mo muna, gamitin mo muna. Ang tansya ko sa kanya is 5 years up na magtrabaho siya. Ililinya ko na siya. Ilang taon na ba siya? Ano pa lang sir, 24 ngayon. Ay, 24. 26 na ngayon. 26. 26 years old. So sabi ko, pag tungtong mo ng 30 years old, Ano ka na? unti-unti ko Anong career ba niya? business ad naman. Inilagay ko rin dun sa linya ng negosyo. Oo. Tama rin. Kaya lang, gusto ko lang ma-enjoy niya yung natapos niyang kurso. Nagtatrabaho naman. Pina-enjoy ko muna, pero sabi ko, wag ka, dyan. Hindi naman sa inaan natin, pero mas maganda ang negosyo. Siyempre, nag-iisang lalaki yun. Papatanda na tayo. So, habang bata tayo, tuturo na natin unti-unti. Hindi ko pa siya ini-involve mismo dito. I-start ko siyang i-involve 30 years old. Kasi 30 years old, may responsibilidad na yan. Ngayon, binata pa sila. Alang asawa pa. Kaya, kumbaga sa kuna pilit mo man na gawin siya rito yung mga ituturo mo baka hindi matandaan at mo binata. Pero gusto niya? Gusto naman sir. Kaya sabi ko, enjoy mo muna yung yung pinagtapusan mo. Ako sir ang ngayon daw, ang vice president pa rin ng internal ng United Luzon. So tapos vice president din ng Region 3 Mingo Stakeholders. Tapos presidente naman ng Nueva Ecija Mingo Stakeholders. So 3 association. Pare-parehas merong mga posisyon naman na nasa 50 years na to sir. Yes sir. Mga ganun na yan. Mahina lang talagang lumaki ang mangga sa bundok. Bakit sir? Malakas naman. Siguro sa klase ng lupa. Pero in terms of bunga? Okay naman sir. Ayun, kumakain yan. Mas malalaki pa nga sir kung minsan pagka petsang inaani mo December, January. Yan, may malalaki pa ang bunga niya ng mga nasa bundok. Siguro yung moisture nakakasipsip sa pagka gabi. By the way, andito tayo sa General Tino. Yes, Nueva Ecija. Halos malapit ka na ng dito sir, ng Sierra Madre. Ito, bahagi na po yun ng bundok ng Sierra Madre. Yan. Yung mga nakikita nyo nito. Bahagi na po yan. Mga paanan na ng bundok ng Sierra Madre. Actually ito, mataas na sir itong kinalalagyan natin ito. Anong elevation nito? Hindi ko na sir masyadong kabisado, pero kumbaga sa kuwan parang saya na siya ni bundok na Sierra Madre. Pinakasaya na. Pero sir, rewarding naman ang negosyo na to. Yes sir. Despite of challenges. Siyempre may area kang nadidisgrasya, nasisiro. Pero babawian sa ibang area. Kaya pagkatapos na yung season ng manggahan, June, July, pag ginanon mo, kumita naman. Mababawi mo naman. Kita naman. Kaya tama lang na iba-ibang probinsya ka. Hindi po pwedeng Nueva Ecija ka lang. Kasi kamukha nung binagyo to yung Nueva, so pagka binagyo ko, dinaanan ka ng bagyo at ito lang ang manggahan mo sa Nueva Ecija. Yari ka. Zero ka na kaagad. Kaya ako, different provinces para para medyo yung season ng bagyo madaanan man siya, matitira ka. Ito sir, binagyo to noon Santi, bagyong Santi. Talagang yan, na marami ito noon Dikit-dikit ito noon. So maraming nabuwal? Marami siya nabuwal to. Siguro mga around 500 puno ang nawala rito Pero okay lang din kasi nagkaroon siya yun ng naman, space. nagkaroon ng pagitan. Nagkaroon ng pagitan. Tapos yung ibang mga nabubuhay na dumidikit, pinatay na rin namin. Pinatay niya. Tiningnan muna namin kung mabubuhay yung mga natira. So lahat ng mga naging okay, so tinanggalan na namin ng mga pagitan. Nagpo-pruning din kayo, sir? Ngayon, sir, hindi pa namin pinupruning ito.
Meron kaming mga area na pagka natatansya namin na parang tamad siyang mamunga, pupruning namin. Nagpupruning Namimili lang po kami. Pero pagka masipag pa siya, hindi namin pinupruning. Pero pag pruning mo, ano talaga, bumunga talaga ng maayos. Ganun naman din ang tansya namin. Ganun lang, hindi lahat ng manggahan po namin pinuprune namin. Basta may nakita lang kaming tamad. Halimbawa, halos 2 taon ayaw na niyang magbigay. Pruning na siya. Pero hanggat nagbibigay, kamukha nito, hindi namin pinupruning kasi baka magtampo eh. Kasi fruit pa naman, nagbibigay pa naman eh. So, ba't mo gagawa ng sistemang, ano pa ba hahanapin mong sistema? Halimbawa sa puno na yan. Ang daming bunga. Taon-taon eh, ganyan naman ang bunga ng puno na yan. Ba't hahanapan mo siya ng sistema pa? Ano pa bang sistema? Pagka tinamad na siya, saka mo siya i-pruning. Tsaka kung minsan sir, sa Bagyo, napuprune eh. Ayun, kamukha niya. Oh. Kaya lang yung pagkakaprune niya, hindi tama pagka Bagyo. Sobrang laki. Buo ngayon ng sir, Federation. ng federasyon ng Nagawa na sir, natuloy na. meron na isa tayo na nasama ron sa board. Okay. Na nasama tayo dun sa board. Okay. Ngayon, nabuo na yung federation. Ang Mindanao, medyo pinaplansya pa ng konti kung sino yung magiging representative from Mindanao. Ewan ko kung naplansya na. So kasi last meeting namin, wala pa from Mindanao. Okay. Pero Bisaya ata meron na. Anong main na objective ng federation? Yan, yung problema sa mangga at saka yung export, kung paano tayo makakabalik sa export. Isa sa priority. At saka yung market na export ng fresh. Yes, fresh. Tapos isasabay na rin yun sa process kung paano mangyayari. So inaano na ngayon. Ginagawa na ng 5-year siguro ganun kung paano yung mangyayari. May mga initial plano. Mga 2 beses pa lang kami nag-meeting. Ano na tayo? Sir? Pwede na tayo, sir? Sige. 2 sir ang packaging mo, isang tickless, isang box. Ito po yung yung mga First class to. ito yung malalaki. Ito yung malalaki. Yung tinatawag na good. Yung Good good. kung tawagin namin sa market. Ayan. Tapos ito yung distress, yung nakakaing na gano'n. Yung nakakain. Yun yung mga distress. size ng mga sapadera, gano'n. Ito medium up to. Yun, mga small sapadera. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.